maganda kung meron talagang tumutulong at meron talagang participation din ang private prosecutors, because that is actually allowed for a more efficient and orderly and fair presentation of the case. Prosecution team nagdagdag ng mga abogadong lilitis kay Vice President Sara Duterte. Hiling ng kampo ni VP Sara na i-dismiss ang impeachment case, labag sa konstitusyon. Senator Marcoleta, posibleng sampahan na ng kasong plunder ngayong linggo. Ilang kongresista, senador at kontraktor isusunod na rin ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Keeping our schools safe begins long before a crime is committed. Prevention is just as important as enforcement. Ang bawat paaralan ay dapat manatiling ligtas. Every school should be a place where our children can learn and grow without fear. Ilang eskwelahan sa bansa nakatatanggap ng sunod-sunod na banta ng karahasan. Pulisya magtuturo ng kaalamang pangsiguridad sa mga paaralan para sa seguridad ng mga estudyante. Dito sa atin, wala tayong sinisinong. So mahalagang sumunod dun sa Alien Employment Permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Kampo ni Tab Baldwin, iginiit ang exemption nito sa Alien Employment Permit dahil sa kanyang hawak na permanent residency visa. Mga opisyal ng Ateneo de Manila, ipatatawag din ng DOLE. Nagtanong, nakakasiguro ba tayo na gagamitin sa tama yan? Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansang hindi matutulad sa flood control projects anomaly ang Local Government Support Fund. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang programa para sa kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan. Kabilang dito ang pagtuturo ng mga kaalaman kung paano matutukoy ang isang banta sa mga online platform at lalo pang pagpapaigting ng police visibility. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Keeping our schools safe begins long before a crime is committed. Prevention is just as important as enforcement. Ang bawat paaralan ay dapat manatiling ligtas. Every school should be a place where our children can learn and grow without fear. Sunod-sunod na ang banta ng karahasan sa ilang mga eskwelahan sa bansa. Kaya naman ang ilang mga magulang, labis na ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ako ma'am, natatakot din ako sa kaligtasan ng anak ko kasi baka mamaya sa school niya may ganun din na nambubuli tapos biglang magkaroon ng ganung aksidente. Para sa kaligtasan niya ma'am, nababahala din po ako. Kung may makita ma'am ganung aksidente, ipag-alam agad ma'am sa principal o kaya sa teacher ma'am. Siyempre nakakabahala po sa anak ko. Nakakatakot din. Yung mga bata ngayon mga mapupusok. Lalo na pag yung mga nagkakaroon sila ng mga barkadang mga impluwensyang masasama, nabibigyan sila ng hindi magandang impluwensya pag napapasama sa mga ibang mga kaklase na ganong masamang pag-uugali. Ang pambansang pulisya, paiigtingin pa ang koordinasyon sa Department of Education at sa mga guro sa mga eskwelahan para sa mas maayos na police visibility at pagbabantay. I therefore direct all police units to strengthen coordination with school officials, local government units, the family through their parents and community leaders. Increase police visibility around schools, intensify crime prevention programs, and strengthen youth engagement initiatives. Inatasan na rin ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Women's and Children Protection Desk na paigtingin ang mga information campaign laban sa pambubuli
pang-aabuso, pagsasamantala at karahasan sa mga bata na maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Inutusan din ni General Nartates ang PNP Anti-Cybercrime Group na palawakin ang mga cyber safety lecture para sa mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa internet at maiwasan ang mga krimen. While we recognize these operational gains, we must remain equally vigilant in protecting our youth. The recent incidents reported in Cavite, Tacloban, Tolosa, and Apari remind us that school safety requires constant attention and close partnership with our community. Noong nakaraang linggo, isang estudyante ang nanaksak sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite kung saan 7 ang nasugatan. 3 naman ang namatay at mahigit sa 20 ang nasugatan sa pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinundan ito ng banta ng pamamaril at pananaksak ng isang grade 10 student sa Tolosa National High School sa Leyte. Mayroon ding 2 mag-aaral na nahulihan naman ng baril at kutsilyo sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Habang isang eskwelahan naman sa Batangas ang nagsuspende ng klase ngayong araw dahil din sa banta ng pamamaril. Bagamat hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na nananakot lamang ang naturang mga post, hindi ito binabaliwala ng mga otoridad. It's not funny anymore, diba? Hindi na nakakatawa. Mas gusto nga natin na pananakot lang ito at hindi ito serious na threat. But we cannot discount the possibility po na threat ito talaga. So we are treating this, all threats or all instances or cases like this, we treat it as serious and act accordingly. Bilin ni General Nartates sa mga pulis na nagbabantay sa mga eskwelahan, siguruhin ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Let us remember that every police action, whether securing a public assembly, preventing crime, protecting our children, or conducting an impartial investigation, continue to one goal, strengthening the trust of the Filipino people. Let us continue to serve with integrity, professionalism, and compassion. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Malacanang ang anumang isusulong na panukala na layong amyendahan ang batas tungo sa mas mahigpit na gun ownership sa bansa. Kasunod ito ng trahedya ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung hindi responsable ang sino mga hawak ng baril ay dapat lamang nahigpitan ang batas ukol dito. Depende po, ano po yung magiging proposal kung ito naman po ay makakabuti talaga para sa lalong proteksyon at seguridad ng ating mga kababayan. Hindi po naman talaga kailangan sobrang yung binibigay na leeway para ikaw ay magkaroon ng armas, lalong-lalo na kung hindi ka naman responsable. Sisimulan na ng Senado sa July 1 ang pagdinig sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Layon itong muling pag-aralan ang umiiral na juvenile justice law sa bansa. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang maunguna sa pagdinig, nais nilang alamin ang dahilan na nag-udyok sa mga menor de edad na isagawa ang pamamaril, saang aspeto nagkaroon ng kapabayaan at anong impluwensya meron sila gaya ng radikalismo at karahasan sa napapanood na mga online platform. Puspusan na ang paghahanda ng Senado sa nalalapit na simula na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kabilang dito ang paglalatag ng security measures sa loob at labas ng Senado sa inaasahang pagdating na maraming bisita at manonood. Ito ang balita ni Jed Neresina. Papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Papayagan na muli ng Senado ang pagpasok ng mga bisita kahit nasa ilalim pa rin ng heightened security measure ang institusyon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian,
Dadaan ang mga bisita sa bagong visitor management system na ipinatutupad ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Bukod dito, mananatili pa rin ang mahigpit na inspeksyon sa mga entrance ng Senado hanggat hindi pa ibinababa ang alerto matapos ang mga naiulat na banta sa seguridad nitong mga nakaraang linggo. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Ayon pa kay SP Gatchalian, bukod sa regular na pakikipagpulong sa Senate Sergeant at Arms, patuloy rin ang koordinasyon ng pamunuan ng Senado sa iba't ibang security at intelligence agencies ng pamahalaan. Patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Samantala, tiniyak ni Senator Gatchalian na handa na ang logistics at security protocols para sa inaasahang simula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Aminado si Senate President Gatchalian na malaking hamon para sa kanila ngayon ang pag-aayos sa logistics para sa nasabing paglilitis dahil inaasahan ang malaking bilang ng mga taong magtutungo sa Senado oras na mag-umpisa ang trial. Dahil dito, maaga nilang ilalatag ang operational protocols ng Senado kasama ang mga law enforcement agency para sa crowd control, traffic management at mga contingency plan oras na magsimula ang paglilitis. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtalaga ng dagdag pang abogado ang House Prosecution Panel na tutulong sa kanila sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, na namang hiling ng kampo ni VP Sara na i-dismiss ang reklamong impeachment ay labag sa batas dahil hindi pa naman nagsisimula ang paglilitis. Samantala, may kondisyon din umano ang kampo ng Vice Presidente para mabuksan ang kahong naglalaman ng tax records ito at ng asawang si Attorney Mads Carpio. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Mas maganda kung meron talagang tumutulong at meron talagang participation din ang private prosecutors because that is actually allowed for a more efficient and orderly and fair presentation of the case. Mas pinalakas pa ng prosecution panel ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga pribadong abogado na tutulong sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isang linggo bago magsimula ang inaabangang impeachment trial sa Senado, kabilang sa ikalawang batch ng private prosecutors, sina Attorney Arnold Labay, Attorney Reynaldo Robles, Attorney May Divina Gracia at Attorney Theodore Te. Kabilang na rin sa private prosecution panel ang spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ipinakilala naman si dating Surigao del Norte, Representative Ace Barbers bilang impeachment advisor at karagdagang tagapagsalita ng prosecution panel. Ayon sa prosekusyon, lahat ng mga ito ay may karanasan sa litigation at batikan sa kani-kaniyang propesyon. Sa ngayon ay 15 na ang private prosecutor na kasama sa impeachment trial. Ngunit patuloy pa rin anilang madaragdagan ng mga ito dahil po pwede pa rin magsumite ng entry of appearance anumang oras at kahit pa umuusad na ang trial. Binigyan din ng prosekusyon na hindi ibig sabihin ng mas maraming abogado ay nahihirapan ang kanilang kampo sa gagawing paglilitis. Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang prosecution ang may burden to establish the basis for the charges. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. So kung yung analogy na yun ang gagamitin natin sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng kontraktor, kailangan mo ng mga karpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun. Ilan lang ang taong kailangan mo is wrecking crew at tapos na. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Maghahati-hati ang mga ito sa 4 na articles of impeachment, ngunit mananatili sa ilalim ng kontrol at superbisyon ng House prosecutors ang buong presentasyon ng kaso. Marihinding tinututulan ng prosecution team ang hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-dismiss ang impeachment case bago pa man magsimula ang paglilitis.
Ayon sa mga ito, malinaw ang mandato sa konstitusyon na kapag naipasa na ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado, tungkulin na ng mga ito na litisin at magdesisyon batay sa mga ihaharap na ebidensya ng prosekusyon. It would go against the letter and the spirit of the Constitution if dismissed at this point, even before the trial itself, even before the presentation of evidence and evaluation of evidence. Nananatili rin ang posisyon ng mga ito na dapat mabuksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Sang-ayon na umano ang defense team na buksan ito, ngunit may mga kondisyon. They're open to having the box opened and that we could conduct an inventory of its contents and we could mark the same, no? But under specific conditions, which is that it be done in executive session and that it be made confidential from the public, no? Para sa prosecution, walang pangangailangan para sa executive session at dapat maging transparent ang proseso hanggat maaari. Inaasahang magsisimula na sa susunod na linggo, July 6, ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauuwi sa korupsyon ang ibinibigay na pondo ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Kaugnay naman ng paglaban sa korupsyon, naniniwala ang Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya ng flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagtanong, nakakasiguro ba tayo na gagamitin sa tama yan? Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi matutulad sa anomalya sa flood control projects ang Local Government Support Fund o LGSF. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ilunsad ng programa sa probinsya ng Sulu. Ayon sa Pangulo, tiwala siya sa kakayahan ng local officials. Dagdag pa nito, mismong ang constituents ng mga lokal na pamahalaan o barangay ang mahigpit na nagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto o programa. Dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya meron tayong nagbabantay. Kanina, pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas bawat isang mahirap na pamilya sa lalawigan. 200,000 pesos na pondo naman ang ibinigay niya sa kada barangay kung saan ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa mga presidential scholar. Ganito rin ang ginawa ng Pangulo pagdating naman sa Zamboanga Peninsula. Nangako naman si Pangulong Marcos na dadagdagan ang pondo na ibinibigay ng national government sa mga local government unit at mga barangay. At kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027 mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaugnay ng paglaban sa korupsyon, binigyan diin ng palasyo na marami nang nagawa ang administrasyon pagdating sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya ng flood control projects. Mag-iisang taon na mula nang ibulgar ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address. Mayroon na po naman nasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po idepende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Sagot ito ng palasyo sa White Ribbon March protest ng anti-corruption groups nito lamang weekend, kung saan iginigiit ng mga ralista ang reforma at pagpapanagot sa mga nasa likod ng kontrobersya sa flood control. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Iginiit ng kampo ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin na dapat ay exempted ito sa Alien Employment Permit dahil sa hawak nitong permanent residency visa. Samantala ay pinatatawag naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang ilang opisyal ng Ateneo de Manila University upang alamin ang record ng kontrata ni Baldwin bago ito pinagtrabaho sa Pilipinas. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalagang sumunod dun sa Alien Employment Permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Sinimula na ng Department of Labor and Employment Special Panel ang ginagawa nitong pagdinig upang matukoy ang mga kasalukuyang hawak na dokumento ni resigned Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Sa pagdalo ni Tab Baldwin, kasama nito ang kanyang dalawang legal counsel. Dito inusisa ng DOLE ang dapat sana pagkakaroon nito ng Alien Employment Permit o AEP, lalo na at isa siyang American New Zealand citizen na nagtatrabaho sa Pilipinas noon pang 2013. Do you have an Alien Employment Card? Answer is no. So, you have never possessed an AEP since 2000. What was the date you mentioned a while ago? 2013. Never got an AEP. Did you ever apply for an AEP? Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 13 years ago, and I do not have clear recollection. Noong June 15 pa hinihingi ng DOLE ang kopya ng Alien Employment Permit o AEP na hawak ni Baldwin. Pero mga redacted na Alien Certificate of Residency o ACR lang ang isinumite ng abogado nito. Ngunit tugon naman ng kampo ni Baldwin, nararapat niya na exempted na ito dahil mayroon naman nila itong hawak na permanent residency visa. We take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa. Nonetheless, again, out of caution and out of due deference, we submit our answer. We mean no offense. It is only simply out of caution that we must declare that our appearance is out of utmost caution, Your Honor. Ngunit para sa DOLE, bagamat may permanent residency visa si Baldwin, hindi ito sapat na batayan para automatic na i-exempt ang Alien Employment Permit nito. A permanent resident is a ground for exemption. He can apply for a certificate of exemption. Kailangan may certificate of exemption. Correct. That's required by existing Department of Labor and Employment issuances and regulations. Samantala, sa July 9, araw ng Huwebes, ipinatatawag ng Labor Department ang ilang opisyal ng Ateneo de Manila University upang dalhin at sagutin ang kanilang katanungan patungkol sa kontrata ni Baldwin. The clerk is directed to issue the appropriate subpoena duces tecum as regards the narrated 3 prior contracts initially engaged by Mr. Baldwin with his employer. So Kaugnay nito, nilinaw naman ni Secretary Tolentino na work-related lamang ang pagtutuunan sa kanilang investigasyon. Sakali namang matapos na ng DOLE ang pagdinig at mapatunayang may nalabag sa labor code si Baldwin, may posibilidad itong masampahan ng reklamo at makulong muna sa Pilipinas bago ang deportation nito pabalik sa kinagisnan nitong bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa otomatikong kasama sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang ilan sa 11 individual na inirekomenda kasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice. Ang reklamo ay kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divina Dili sa Aurora noong June 8. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, inilagay lamang nila ang pangalan ng nasabing 11 individual alinsunod sa batas na dapat pangalagaan
o pangalanan ang lahat ng presente sa pangyayari. Nasa appreciation na anya ng DOJ kung sino sa mga ito ang sasampahan ng kaso at sino ang maaaring gawing witness. Tulad na lamang ng 2 student manager at 2 ball boy o utility men na posibleng wala namang alam sa plano. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice ang mga student manager at ballboy. Ang pinakamahalaga sa amin ay mapanagot ang siyang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student athletes. Kaya aming rekomendasyon na kasuhan at litisin ang coaches ng Ateneo Men's Basketball Team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin. Samantala, hindi naman isinama sa rekomendasyon ayon kay Secretary Remulla ang iba pang players sa present sa insidente dahil itinuturing din silang mga biktima. Magpapatupad ng price adjustment sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula bukas June 30 hanggang sa susunod na Lunes, July 6. Batay sa tala ng Department of Energy o DOE, hanggang 10 sentimong tapyas o dagdag na halos 2 piso ang aasahan sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro sa piso ang dagdag o bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. O sa kerosene, nasa 78 centavos o 1 peso and 22 centavos kada litro ang aasahang adjustment. Samantala, pagtiyak ng DOE na nanatiling sapat ang inventaryo ng kabuuang supply ng petrolyo sa bansa. Natatagal pa ng hanggang 41 araw. Nasa 42 days pa ang itatagal ng supply ng gasolina, 33 days ang supply ng diesel at 212 days naman ang itatagal ng supply ng kerosene. Padadalhan ng show cause order ng Department of Energy ang 175 planta ng kuryente sa bansa. Ito ay dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mga insidente ng pagbagsak at kakapusan sa kapasidad ng mga ito. Babala ng ahensya, posibleng makansela ang operasyon at malagay pa sa blacklist ang alinmang generation company na mapatutunayang lumabag. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. 164 on-grid generation companies failed to submit the self-assessment form and 11 off-grid generation companies. That's why the DOE is now sending out show cause orders to these generation companies. Nakitaan ng Department of Energy o DOE na mga paglabag ang ilang generation companies o GenCo. Ito ay matapos hindi makapagsumite ang mga kumpanya ng kinakailangang self-assessment report sa ilalim ng bagong department circular ng ahensya. Paliwanag ni Attorney Gabriel Corpus, legal officer ng DOE, mahalaga ang naturang report mula sa mga planta ng kuryente sa gitna ng pagnipis ng power supply sa bansa. Sa patuloy na pagmamonitor ng DOE sa sitwasyon ng kuryente, ang mga problema sa mga planta ay nagdudulot ng pagpapatupad ng rotational power interruptions o brownout. This is significant because of the forced outages, prolonged capacity deratings, and failure to deliver contracted capacities by these generation companies that contributed to the power supply disruptions in various parts of the country. Nilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga show cause order ay pagkakataon para makapagpaliwanag ang mga kumpanya bago magpataw ng anumang parusa. The violations are different per GenCo, pero ang
ultimately, they are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos. Kung mapatutunayang may paglabag ang mga GenCo, maaari silang matanggalan ng permit para makapag-operate. If you cannot explain it properly and it is shown in the records of DOE, ERC, or any of other entities in the Department of Energy or in the energy family, then the ultimate penalty, not only kahit wag mo na isama doon any civil or civil cases, pero it's more of like the cancellation of your permit to operate as a generation company. Bukod dito, sinabi ni Attorney Corpus na may iba pang parusa na maaaring ipataw sa GenCo na mapatutunayang may paglabag sa kanilang kontrata sa DOE. Under the DC, there are various options the DOE may choose. It could be cease and desist order. It could be blacklisting or of the companies, so they cannot join CSPs or auction programs of the DOE. Binigyan diin ng DOE na lahat ng mga hakbang laban sa mga generation company ay dadaan sa due process. Ngunit uunahin pa rin nila dito ang kapakanan ng mga consumer at ang katatagan ng supply ng kuryente. Samantala, mula sa 1 oras ng yellow alert status ng Visayas Grid, pinalawig pa ito ng 3 oras mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ngayong gabi base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ngayon, manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid kung saan ang available capacity nito ay nasa 2,552 megawatts lamang habang nasa 2,329 megawatts naman ang peak demand nito. 1.5 buwan nang nagpapatupad ng yellow alert status sa Visayas Grid mula noong May 13 dahil sa puwersahang power outages ng mga planta at mataas na demand forecast. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo na sa July 1 ang dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road o STAR. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll adjustment ay inaprubahan bilang suporta sa operasyon at maintenance ng expressways. Ibig sabihin, simula Miyerkules ay tataas sa 137 pesos ang toll sa rutang Alabang hanggang Santo Tomas para sa Class 1 vehicle. 274 pesos naman sa Class 2 vehicles at 411 pesos naman sa Class 3. Ang bibiyahe naman sa Calamba patungong Santo Tomas ay magbabayad ng 37 pesos ang Class 1, 74 pesos ang Class 2 at 111 pesos ang Class 3 vehicles. Samantala mula Santo Tomas hanggang Batangas City sa mga dadaan sa STAR ay magbabayad na ng 64 pesos ang Class 1 vehicle, 128 pesos naman sa Class 2 at 192 pesos sa Class 3 vehicles. Ligtas nang nakadaan sa Strait of Hormuz ang 2 barko na inatake ng Iran kamakailan na may lulang mga tripulanteng Pinoy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nasaktan na mga Pilipino sa naging pag-atake batay sa ulat ng Department of Migrant Workers. Nagpapatuloy na anya ang mga ito sa kanilang paglalayag. MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasaktan na 21 Filipino mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. May isa pang Panama flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiko at lula nito ang 19 Filipino crew. Nananatiling seaworthy ang vessel at nagpatuloy sa biyahe.
Nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil ang palitan ng pag-atake na nagsimula nitong weekend. Dahil sa tila kalituhan sa kung anong ruta ang susundin ng mga barko sa Strait of Hormuz, plano ng dalawang panig na magharap bukas sa bansang Qatar upang resolbahin ang issue. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Nagbabala ang Iran na anumang hindi pagsunod sa sistemang napagkasunduan sa Strait of Hormuz alinsunod sa Memorandum of Understanding nila ng Amerika ay magpapalalang muli sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, madidelay din aniya ang ganap na pagbubukas ng strait kung magpapatuloy ang lahat ng panig sa paglabag sa itinakda ng MOU. Paliwanag ni Araghchi, nakasaad sa MOU na ibabalik ang pre-war capacity ng strait sa ilalim ng sistema na Iran ang maglalagay. Mayroon aniya silang 30 araw para gawin ito. Ayon sa ulat, nagsimula na rin ang Iran sa pagtanggal ng mga bomba na nakatanim sa nasabing shipping lane. Nanawagan ito sa lahat ng panig na irespeto ang kasunduan at huwag makialam sa pamamahala nila sa strait. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. Binigyang diin ito na tanging ang Iran lamang ang may kontrol sa ngayon ng Strait of Hormuz alinsunod sa napagkasunduan. نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. Ngunit sa ngayon, may tila hindi pagkakaunawaan sa mga ruta na susundin ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang Iran, sinasabing ang ruta sa Hilaga malapit sa kanilang coastline ang dapat sundin at makakadaan lamang ang mga barko kung may koordinasyon sa kanila. Habang ang US-Omani Corridor naman ay mas malapit sa baybayin ng Oman palabas at papasok ng strait. Batay sa marinetraffic.com, may ilang barko na dumadaan sa ruta ng Iran at ang iba naman ay sa Omani Corridor. Dahil sa kalituhan, muling nagkaroon ng tensyon nang atakihin ng IRGC ang commercial vessel na MT Kiku, isang Panama flag tanker sa strait. Katwiran ng IRGC, kinokontrol lamang nila ang traffic sa strait at kung may lalabag sa kanila ay natural na gagamitan nila ito ng puwersa. Kasunod nito, inatake naman ng US Central Command ang mahahalagang infrastruktura ng Iran gaya ng linya ng komunikasyon, air defense camp, mga lugar na pinagtataguan ng kanilang drones at mine layers. Ganti ng IRGC, inatake nito ang 8 military installations ng US sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang pahayag nitong Sabado, oras sa Amerika, nanindigan si US Vice President J.D. Vance na sumusunod ang Amerika sa nakasaad sa MOU at kung mayroon sanang hindi nauunawaan ng Iran, madali lang naman aniyang humingi ng klarifikasyon. Dagdag ng opisyal, talagang mauuwi lang sa gantihan at karahasan kung hindi mabibigyang linaw ang hindi naiintindihan. Sa ngayon, nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil muna ang palitan ng mga pag-atake. Plano ng dalawang panig na magharap sa Martes sa bansang Qatar upang pag-usapan ang tensyon sa Strait of Hormuz. Samantala, umaasa naman si Iranian political analyst na si Sayed Mohammad Marandi na magkakaroon ng magandang resulta ang pag-uusap dahil nakatitiyak siya na mahihirapan lang lalo ang Amerikang kumbinsihin ng Iran kung patuloy itong magpapakita ng hindi marapat na aksyon kaugnay ng napagkasunduang MOU. And that is, of course, just what we were expecting because the American government is never honest at the negotiating table. It's never honest in implementing deals. And that's why Iran is also pushing back. Iran obviously can make things very difficult for the United States through its control of the Strait of Hormuz. And that is, and the military exchanges between the two sides clearly indicate that Iran has a strong hand, militarily speaking. So we'll have to see now that the Americans no longer want to exchange fire. We'll have to see what they do in Doha tomorrow. Otherwise, we will never get to that second phase.
Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinalaysay ng isang ship captain ang kanilang karanasan sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz. Nananawagan din ito sa lahat na tulungan silang makiusap sa mga pamahalaan ng iba't ibang bansa para matigil na ang sigalot at matiyak na ang ligtas na makakaalis ang maraming tripulanteng naroroon pa sa karagatan. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Hindi pa rin ligtas ang Strait of Hormuz na ngayon ay may nabubuo na namang panibagong tensyon. Sa salaysay ni Indian Seafarer Captain Raman Kapoor, wala pa rin katiyakan ang sitwasyon ng kanilang mga kasamahang tripulante na stranded sa strait dahil patuloy pa rin ang hidwaan sa susunding ruta. Ang kanyang pinamamahalaang barko ay hindi pa rin aniya umuusad. My ship was trapped there in Persian Gulf region during this heightened conflict. There was no safe way out, no corridor, no escort, no plan. Yet the ship never stops, We maintained continuous watches. We navigated as and when required. We stood on the bridge with missiles overhead. Especially during the beginning of the war, there were so many missiles and explosions we witnessed. Ibinahagi rin ni Captain Kapoor ang mga araw sa kalagatan noong kasagsagan ng bakbakan. May mga pagkakataon aniya na uusad ang kanilang barko pero bigla ring mapapatigil kapag nagpalitan na ng pag-atake. Hindi aniya biro ang maipit sa digmaan, lalo't walang malinaw na plano o sistema kung saan sila paroroon. Aniya habang tumatagal ay lalo siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan aniya sa kanila, apektado na ang mental na kalusugan dahil sa anxiety bunsod ng tensyon, dagdag pa ang pag-aalala sa kanilang pamilya. Sometimes we have witnessed hundreds of missiles flying over our head in span of 30 to 40 minutes. Which was really very frightening moment for all of us. The worst part was the uncertainty, No one could tell us if it would be 5 days or it could be 5 months. So prolonged stays turned into anxiety. Young sailors, they had so many concerns. They were so scared. Their families were calling them. But unfortunately, we were trapped. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino talaga ang namamahala sa strait. Nauna nang nanindigan ng Iran na bahagi ng kanilang coastal water at hindi international waterway ang strait. Kaya sila ang dapat magtakda kung ano ang magiging sistema dito. Samantala, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Navy naman ay nagbabala sa alinmang barko na dadaan sa ruta na iba sa inilatag nila ay walang garantiya sa proteksyon at ang tanging mananagot ay ang may-ari ng barko at ang kapitan nito. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. Kaya nga mahigpit ang panawagan ni Captain Kapoor sa lahat ng kinauukulan at sa mga kaanak ng mga tripulanteng stranded sa strait na huwag manahimik upang mapakilos ang mga pamahalaan na agad umaksyon para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Demand safe corridors. Ask your governments why ships can move oil but can't move people to safety. Because the next time you switch on a light, remember a seafarer kept it on. Make sure they get home safely. Aniya, maalala sana ng lahat ang kahalagahan ng mga tripulante bilang tagapagdala ng mga pangunahing pangangailangan ng mga bansa, mapapagkain man, langis at iba pang kagamitan. I don't want anyone's thanks, I want their attention. We are not heroes, we are human. My ship is still stuck there in the Gulf right now. My crew is still standing watches under threat with no safe way out. 1,000 more are trapped in conflict zone. You don't see on the news. So here's my message. We carry your world every day in peace and in war. So this day of the seafarer, don't just celebrate us when we die. Help us live. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Natunaw ng matinding init ang sealant sa mga riles ng train or tram sa Leipzig, Germany. Bunsod nito, sinuspendi ng Leipzig Transport Authority ang operasyon ng tram dahil posibleng madiskaril ang mga tren at maisapanganib ang mga pasahero. Umaabot sa 41 degrees Celsius o 106 Fahrenheit ang pinakamataas na temperatura na naitala sa Germany nitong weekend. Wala pang tugon ang ahensya kung kailan ibabalik ang serbisyo ng mga tram. Isang lalaking siklista ang eksaktong napadaan sa gumuhong bahagi ng bundok sa Sigi, Arunachal Pradesh sa Northern India. Sa makapigil hiningang video, kitang-kita ang pagguho ng lupa pababa sa Sigi River habang nasa ibabaw nito ang lalaki. Mabuti na lamang at nakatakbo ang lalaki nang bahagyang tumigil ang pagguho patungo sa ligtas na lugar. Ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar nitong weekend ang sanhi ng paglambot ng lupa, dahilan para ito ay gumuho. Nagkakaubusan na ng supply ng langis sa bansang Russia. Tiniyak naman ni Russian President Vladimir Putin na kontrolado pa rin ng pamahalaan ang sitwasyon, bagaman may ilang lugar na nauubusan na ng pasensya ang maraming Muscovites. Ito ang balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Russian President Vladimir Putin sa publiko ang ngayon ay malaking problema sa langis ng Russia. Sa isang pagpupulong, sinabi ni Putin na batid niya ang mahabang pila ng mga Muscovites sa mga petrol station na isang malaking hamon ngayon sa pamahalaan. Особо отмечу, что в сложившейся ситуации возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно в интересах страны и наших граждан. Inihayag rin ng Russian leader na sa ngayon ay unti-unti na nilang inilalabas ang oil reserves ng Russia. Gayunman, nanindigan nito na normal ang operasyon ng kanilang mga planta ng langis at ang reserba nila ay naglalaro pa rin sa 1.7 million tons na normal nilang level. В настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Tiniyak naman ni Putin na ginagawan ng paraan ng pamahalaan ang lahat para manatiling stable ang supply at presyo ng langis sa merkado. Gayunman, nanawagan ito ng maingat na paggamit at ibayang pagtitipid dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объема топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Dahil dito, pinaplano na ng Russia ang pagbabawal sa Russian oil export. Sa ngayon, nagtitiis sa mahabang pila ang mga residente. Ang ilan, inaabutan ng pagkaubos kung kailan sila na ang nasa pila. 1,5 суток я уже стою на Роснефти. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь. Kaya nga hindi lang langis ang nauubos ngayon sa ilang lugar, kundi ang pasensya ng iba, kaya ang ilang Muscovites nag-aaway-away na. Ты стояла бы! Вопросы отвечаю! Ang krisis ng Russia sa langis ay bunsod ng dumaraming sanction laban sa kanila ng maraming bansa kabilang na ang Amerika at Europa. Dagdag pa ang patuloy na pag-atake ng Ukraine maging ang sa mga oil facilities nito. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, hatid sundo na ng mga magulang at mga guardian ng mga estudyante kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa nagdaang linggo dahil sa takot. Sa Batangas City Integrated School, balik regular na ang klase bukas matapos suspindihin ang klase ngayong araw dahil sa natanggap na shooting threat. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Siyempre gusto ko, pag uwi niya, nakikita ko safe, di ba? Pagpapasok siya, ihahatid namin. Susunduin kasi pagka mga bandang mga
mga uwian na wala pa, siyempre nag-aalala ako. Kasi nakakatakot na ngayon, di ba? Parang wala na tayong safe, di ba? Hindi maalis ng lola na si Melissa ang mabahala sa mga napapanood at nababasang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman kahit medyo malapit lamang ang eskwelahan ng kanyang apo, naging mas tutok siya sa pagbabantay, pagmumonitor at paghahatid sundo upang masiguro ang kaligtasan ng bata. Oo, nakakatakot kaya ang mga nangyayari. Katulad, pakatapos sa Tacloban, meron naman sa Imus na basa ko. Nagtataka ako, bakit ganon? Ano bang nung mga batang yun, may problema ba sila? Katulad yan, halimbawa, ikaw nakapatay ka. Baliwala lang yung ganon, di ba, sa kanila? Siyempre, yung paano naman yun na iwanan? Pinalaki mo yung anak mo ng maayos ganon, tapos malalaman mo na lang. Bagamat nakikita ni Aling Melissa ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol at inspeksyon sa paaralan ng kanyang apo, hindi pa rin niya maalis ang pag-aalala. Kaya naman sa bahagi nila bilang pamilya at magulang, mas dinadalasan na rin nila ang pakikipag-usap sa bata upang agad malaman kung may kinakaharap itong problema, pambubuli o anumang suliranin sa loob ng paaralan. Para kami naman, pupunta kami sa teacher para maayos. Tatawagin din yung magulang ng isang bata para kung ano man yun, mapag-ayos. Hindi na tayo hahantong sa ganitong karahasan, di ba? Samantala, matapos namang magsuspindi ng klase ngayong araw ang Batangas City Integrated High School dahil sa shooting threats, inanunsyo ng pamunuan ng paaralan na maaari nang magpatuloy ang regular na klase bukas, June 30. Nag-abiso ito sa mga estudyante at kawani na sumunod sa karaniwang class schedule maliban kung may bagong opisyal na abiso. Matapos ang masusing assessment at pagpapatupad ng mga safety protocols, tiniyak ng paaralan at ng LGU na ligtas ang campus. Kasabay nito, nagbabala rin ng paaralan na ang paggawa, pagpo-post, pagpapadala o pagbabahagi ng mga threatening messages ay isang seryosong paglabag na maaaring mauwi sa disciplinary action at iba pang parusa sa ilalim ng umiiral na batas at mga pulisiya ng paaralan. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Education na patuloy ang kanilang isinasagawang school security audit upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga eskwelahan at mas mapatibay ang kaligtasan sa loob ng mga campus. Kasi, di ba, kahit maganda yung tinuturo natin, kung feeling naman ng mga magulang o mga estudyante, hindi sila safe dun sa eskwelahan, mahirapan mo pa. Well, siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So, matindi. Yung ibang school, kailangan ng more than one security guard. Isa sa hakbang na gagawin ng kagawaran ang paghiling ng karagdagang pondo sa Department of Budget and Management upang punan ang kakulangan sa mga security personnel sa paaralan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng Philippine National Police na nasunod ang rules of engagement sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng mga pulis at armadong suspect sa North Luzon Expressway o NLEX noong Biyernes. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, hindi na naiwasan ang barilan dahil naunang nagpaputok ng baril ang mga suspect na lula ng isang van. Gayman, pinilit naman anya ng mga pulis na hanggat maaari ay walang madamay na sibilyan. Nakita po naman natin, pinipigilan na ng ating pulis yung mga pwedeng madamay. Of course, primordial concern po palagi ng ating kapulisan is the safety of the public. But we had to do this way dahil nga pinuputukan na po sila. We had to quickly neutralize yung pong threat to the police officers as well as to the general public. Ayon sa pulisya, ang grupong nakaengkwentro ng mga pulis ang suspect sa mga panloloob sa mga convenience store sa Region 3 at Region 4A na matagal na tinitiktikan ng mga otoridad. Sa naturang barilan, sugatan ng 3 suspect habang ligtas naman ng mga pulis. Isang lalaki ang namamaga ang binti ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Nueva Ecija na madala sa ospital. Isang ginang naman na nakaranas ng pamamanhid ng kalahating bahagi ng katawan
ang inasistihan din ng team sa Valenzuela City. Ito ang balita ni Lisel na L. Ito po ba nag-start yan? Nakita ko meron dito. Baliktad pa yan. Yung paglaki na yan ng paa mo. Isang tawag mula sa kapatid ng isang 61 anyos na lalaki na nakararanas ng pamamagasa ng binti sa Barangay Bagting, Gabaldon, Nueva Ecija ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team. Bukod sa pamamaga ng binti nito ay mayroon din itong mga sugat. Humingi sila ng tulong sa grupo upang maihatid sa ospital ang pasyente para sa kanyang check-up. Nadatna ng team ang pasyente na nakaupo sa loob ng kanilang tahanan. Isinagawa muna ang paunang assessment sa senior citizen. At pagdating namin doon sa bahay ng pasyente, agad namin inassist yung pasyente at kinuhaan namin siya ng vital sign. Maingat siyang isinakay sa wheelchair at ligtas na inilipat sa rescue vehicle. Ayon sa pasyente, mula pa noong siya ay grade 2 ay may sakit na siyang ganito. Halos 20 pulgada ang laki ng kanyang binti. Mayroon ding mga bukol ang pasyente sa buo niyang katawan. Yung pasyente, nakakaranas siya ng pamamaga ng paa na tinutubuan ng mga sugat. Habang nasa rescue van at bumabiyahe patungo sa ospital, patuloy na minonitor ng team ang kanyang kalagayan. Ligtas namang naihatid ang pasyente sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Matapos ang kanyang check-up, ligtas ding naihatid ng team ang pasyente pabalik sa kanilang tahanan. Sa binti niyo po, Nay? Isang 63 anyos na byuda sa Marulas, Valenzuela ang inasistihan ng UNTV News and Rescue na madala sa ospital. Bigla itong nakaranas ng pamamanhid ng kanang bahagi ng kanyang katawan mula balikat hanggang binti. Habang naka-standby po kami, may bigla pong in-endorse ang mga medical doctor na meron daw po for transpo dahil sa nawalan daw ito ng pakiramdam mula balikat hanggang binti. Kaya agad na isinakay namin po sa RB papuntang malapit na ospital. Habang nakasakay po sa RB ay nakita ko po na bigla po siyang namilipit sa sakit at parang nandigas yung kanang kamay niya. Tapos nung matapos po siyang mamilipit po ay ni-assess po namin siya, ginawanan po namin ng vital signs at pupillary action. At tinanong at sinabi niya po na masakit po yung kanang balikat niya hanggang buti, na parang ginagayat daw po. Pero nagagalaw naman niya po at naiaangat ang kamay at binti. Pero kapag hinihipo at hinahawakan po ay wala po siyang nararamdaman. Habang nasa biyahe ay patuloy na binabantayan ng team at ina-assess ang ginang hanggang makarating sa Valenzuela Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaapekto na sa ilang bahagi ng bansa ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 3 ngayong hapon ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na maging bagyo ito at papangalanang Bagyong Henry. Sa ngayon, dahil sa epekto ng LPA, ay makararanas ng mga pagulan sa mga lugar ng Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Samantala, ang Habagat naman ang patuloy na nagpapaulan sa lalawigan ng Palawan. Base sa forecast track ng Pag-asa, dadaan ang LPA sa Visayas at lalabas din ng bansa patungong West Philippine Sea sa araw ng Miyerkules. Kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla na maglalabas na sila ng resolusyon para sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta
at posibleng maisampa na ang reklamo sa mga susunod na araw. Samantala, for preliminary investigation na rin ang mga reklamong may kaugnayan naman sa flood control laban kina Senator Joel Villanueva at sa nasa 8 kongresista. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Senator Marcoleta, definitely for resolution I. We're about to file it already. Nakatakdang maghain ng kasong plunder ang tanggapan ng Ombudsman sa Sandigang Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, sa loob ng linggong ito, inaasahang maisasampa ang ilang kaso sa Anti-Graft Court habang may iba pang kasong nasa ilalim pa ng preliminary investigation stage. Kasama sa mga sasampahan ng kaso sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyong may natanggap umanong kabuuang 75 million pesos campaign donations sa magkakahiwalay na pagkakataon na naging isa sa mga naging batayan ng rekomendasyon ng Ombudsman para sa pagsasampa ng kasong plunder at iba pang posibleng paglabag. Mariin namang itinanggi rin ng Ombudsman na binabawasan nila ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Bukod sa kaso ni Marcoleta, for preliminary investigation naman ngayong linggo ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa Ombudsman, nakulangan sila sa case build-up ng DOJ. Ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Samantala, nasa 2 hanggang 3 linggo naman bago matapos ang preliminary investigation sa kaso ni Senator Chis Escudero. Karamihan sa mga kasong ihahain ay kinasasangkutan ng mga kongresista at contractor kung saan ilan ay konektado sa mga flood control projects. Ayon sa Ombudsman, higit sa 8 kongresista ang isa sa ilalim sa preliminary investigation habang may isa namang kaso na pinaghahandaan ng isampa sa Sandigang Bayan. Itong linggong ito ifa-file at karamihan itong mga kasong to ay sa congressman, mga congressman, contractors at inaasahan namin na magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kumbaga, umiinit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. At ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawin testigo ng Office of the Ombudsman sa dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa mga kasong may kinalaman sa flood control scam. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may nilagdaan na silang kasunduan kay Bunoan para makipagtulungan ito sa investigasyon. Naihain na rin anya sa korte ang mosyon para ma-discharge si Bunoan bilang akusado at maging witness ng prosekusyon. Sinabi rin ng Ombudsman na mahalaga ang mga impormasyong hawak ni Bunoan dahil may malalim itong kaalaman sa kabuuang sistema na makatutulong upang mapatunayan ang ilang pangreklamong nakasampa na kaugnay ng anomalya. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent
so he can testify for us as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Inaasahan na ang pagpapadeport na pamahalaan sa 10 mga dayuhan na naaresto sa Siargao Island sa pamamagitan ng Bureau of Immigration. Ang pagkakaaresto sa mga ito ay bunsod ng iba't ibang paglabag, partikular na ang laban sa immigration laws ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Sumasailalim na sa mga legal na proseso para sa deportation o pagpapabalik sa kani-kanilang bansa ang 10 dayuhang inaresto sa isla ng Siargao dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws ng Pilipinas. Dinala ang mga dayuhan at kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng immigration sa Maynila. Ayon sa kawanihan, mananatili sila rito habang tinatapos ang mga kaukulang investigasyon at pagdinig sa kanilang mga kaso. Kabilang sa mga nahaharap sa deportasyon ay Australian, Israeli, Chinese, Moroccan nationals at iba pa. Ang ilan sa mga ito ay natuklasang overstaying na sa bansa at nagtatrabaho ng walang kaukulang visa at permit. Mayroong blacklisted na batay sa records sa immigration o hindi na pinapayagang makapasok ng bansa. At may mga itinuturing na undesirable aliens dahil sa mga naunang pagkakasangkot sa gulo at paglabag sa batas. Binigyang diin ng immigration na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga illegal na dayuhan sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa. Inaasahang magpapatuloy ang mga katulad na operasyon ng BI upang matiyak na tanging ang mga dayuhang sumusunod sa batas ang malayang makapananatili sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbabawalan ng magdala ng cellphone ang mga estudyante sa mga paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa Cebu City naman, plano na rin gumamit ng mga metal detector para sa maigting na inspeksyon sa mga pumapasok sa mga eskwelahan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Uyon ra, basta kay siguradoon sa gyud nilang kuan sila kang security gyud ba. Bahala wala sa ng bata, okay ra sa gyud kay basta kay nalang gyud bantay gani. Mas mayo para safety ang mga bata. Dili na mausap ng daghanan nga daot alang tungod ang sipon-sipon. Sa layuning maiwasan ang anumang karahasan at mapanatiling ligtas ang bawat paaralan na itinuturing na pangalawang tahanan ng mga estudyante. Mas pinaigting pa ng mga lokal na pamahalaan sa Cebu ang kanilang hakbang matapos ang insidente sa Tacloban. Sa bayan ng Dumanhog, epektibo na simula ngayong araw ang total ban sa paggamit ng cellular phones ng mga estudyante habang nasa loob ng paaralan. No cell phones allowed in schools, be it elementary, high school sa atuang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Ang bawat magulang ay inatasang magsumiti ng kanilang mga impormasyon sa paaralan upang mabilis silang matawagan kung may emergency. Maglalagay din ng mga security personnel na magbabantay sa mga paaralan 24 oras. Bukod dito, lahat ng papasok na estudyante ay kinakailangang sumailalim sa mandatory inspection bago payagang makapasok sa campus. Samantala sa Cebu City, pinaplano ng pamahalaang lungsod ang paggamit ng metal detectors sa bawat gate ng mga paaralan upang maiging masuri ang mga pumapasok sa paaralan. Mao kaning magbutang gyud ta og mga metal detectors sa tanan nga eskwelahan. So we will provide each entrance nga naa gyud ang metal detector. We hope that today ato ning makuha so that we will already buy this emergency ni kaayo. Nakatakda ring pulungin ng lokal na pamahalaan ang mga guidance counselors at related fields upang pag-usapan ang mga isyong kinakaharap ng mga estudyante at ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang karahasan sa loob ng paaralan. Tinitingnan din ng LGU ang pagsasagawa ng simulation ng active shooting drills sa mga paaralan, katulad ng regular na earthquake at fire drills, upang maging handa ang mga nasa loob ng paaralan. Samantala, isang executive order ang nilagdaan ni Cebu Governor Pambari IV, ang Cebu Safe Schools Program.
Sa ilalim nito, bubuo ng isang komite na mangunguna sa paggawa ng mga inisyatibo, mga rekomendasyon at iba pang hakbang upang tiyaking nananatiling ligtas ang kapaligiran para sa bawat estudyante. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Libu-libong patay na isda ang nakalutang pa rin sa mga fish cage sa Magat Dam. Daing ng mga mangingisda, hindi nila kayang mahakot at maitapon ang lahat ng mga isda dahil sa kakulangan ng manpower. Nagbabala naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na hindi ligtas kainin ang mga nakalutang na isda. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Pag ginalaw mo yan, bulok na talaga. Malulusaw na yan mga kababayan. Yung mga tinik pupunta na sa ilalim. Hindi po natin kinaya na dalhin doon sa hinukay po ng ating local government dahil po sa kakulangan natin sa manpower. Kaya yan na po, hinayaan na lang namin dito. Nabubulok na sa mga fish cage ang libo-libong patay na tilapia habang pilit na inililigtas ng mga fish cage operator ang mga isdang maaari pang maibenta o ma-emergency harvest. Aminado ang mga operator na hindi nila kayang hakutin kaagad ang mga patay na isda dahil 4 lamang ang taong naglilinis sa ilang fish cage. Kaya nananatili pa rin ang marami sa mga ito sa tubig. Kaugnay nito, pinaiigting ng BFAR ang paalala na huwag nang kainin ang mga tilapiyang lumutang dahil maaari na itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yes, yung mga lumutang na isda definitely mapanganib na kainin ito. Hindi po namin pinapayo na pakinabangan po ito. Kailangan maitapon na ito. Well, except doon sa mga like sabi ko kung buhay pa ito, sumisinghap-singhap, tapos nagkaroon ng emergency harvest na buhay pa naman yung tilapia, yun nga lang parang gasping for air doon sa mga paligid ng fish cage. Yun, pag naani po yun, safe pa naman po yan. Pero kung ang tilapia po ay talagang lumutang na at yun nga, nandun na sa mga fish cages, nakalutang na, definitely wag na po itong kakainin. Nanawagan din ang ahensya na agarang maitapon ng maayos ang mga patay na isda upang maiwasan ang mas matinding polusyon sa tubig. Kasi mas magkakaroon ng polusyon doon sa tubig. So kailangan proper disposal talaga ito. Now, doon sa tulong kung paano madadala yung sabi ko nga naka-standby yung 2 reefer van namin. Kung kinakailangan nila, nandiyan po yan, pwede po nilang i-utilize yan, kung kakailanganin ng logistics and transportation. Ayon sa BFAR, naka-standby ang kanilang mga reefer van na maaaring gamitin ng mga fish farmers sa paghakot ng mga patay na isda kung kakailanganin. Pero ayon sa mga fish cage operator, nananatiling malaking hamon ang dami ng mga nabubulok na isda kumpara sa limitadong taong naglilinis sa mga fish cage. Yes ma'am, kasi gaya po namin ma'am, nasa 20,000 kilos. 4 lamang po kami na nag-aasikaso doon. Hindi po namin kaya ma'am na itaas talaga yung isda po. Habang patuloy ang paglilinis sa mga apektadong fish cage, umaasa ang mga fish cage operator na madaragdagan ang tulong at manpower upang agad na maalis ang mga nabubulok na tilapia at maiwasan ang posibleng mas malaking epekto sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahalaga sa mga kababaihan na regular na konsultasyon upang maiwasan na mas malalang kondisyon. Dahil dito ay isang preventive healthcare consultation ang isinagawa sa pagkikipagtulungan ng Manila Med at BMPI UNTV. Ito ang balitaan ni Jan Bukto. Kasabay
kasabay ng ika-455 anibersaryo ng lungsod ng Maynila. Naglunsad ang Manila Med ng libreng OBGYN consultation katuwang ang BMPI-UNTV upang matulungan ang mga kababaihang magkaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng programa, layunin ng Manila Med at UNTV na mahikayat ang mas maraming kababaihan na bigyang prioridad ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na pagpapasuri at maagang pagkonsulta sa mga espesyalista. So, naisip ko as an extension of yung HUGS program namin, magbibigay tayo ng libreng konsulta sa mga kababaihan para kung sakaling sila ay pang-operasyon, ipapasok namin dun sa aming HUGS program. Kaya yun, kinontak na namin ng UNTV kasi nga gusto rin makipag-collab ang UNTV para sa mga pasyente rin na dumudulog sa kanila para sa tulong. Marami sa mga kababaihang dumalo ang nagkaroon ng pagkakataong makapagpa-check up nang walang bayad. Ayon sa mga doktor, kabilang sa mga madalas na idinaraing ng mga pasyente ang irregular menstruation, UTI, vaginal infection at iba pang kondisyong may kaugnayan sa reproductive health. Nagbigay rin ng mga espesyalista ng mga paalala kaugnay sa tamang pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan at mga paraan upang maiwasan ang mga karaniwang sakit. So far, ang pinakamaraming consultation natin ay abnormal uterine bleeding, no? Abnormal na pagdudugo sa puwerta. Hindi pa tayo tapos, pero sa nakita natin sa mga pasyenteng natapos na nating tignan, abnormal uterine bleeding yung pinaka-common na complaint nila. Kasi pagka tinuturuan mo sila, that empowers them, di ba? Kung alam nila kung ano ang mga kondisyon na nag-lead sa sakit, makakayanin nilang maiwasan or magawa ng paraan para hindi sila magkasakit. Isa si Nancy Ubaldo sa mga nakinabang sa programa. Matagal na niyang napapansin ang bukol sa kanyang katawan, ngunit ngayon lamang siya nakapagpakonsulta sa espesyalista dahil sa kakulangan sa oras at budget. Sa libreng konsultasyon, nabigyan siya ng paunang assessment at mga rekomendasyon para sa karagdagang pagsusuri. Pag ako'y lumakad ng mahaba-haba, ako'y nanghihingal at ang itong aking inaanda na bukol sa akin tiyan ay masakit po. Pero hindi naman pala po bukol na talagang nasa stomach ko, kundi yung yung sa hernial. Marami pa rin umano sa mga kababaihan ang nagpapatingin lamang kapag lumalala na ang kanilang kondisyon. Kaya naman hinihikayat ng mga doktor ang regular na pagpapakonsulta at pagpapasuri upang maagap na matugunan ang mga posibleng suliraning pangkalusugan. Hindi kailangan maghintay ng sintomas para magkonsulta. Yun yung palagi naming ina-advise sa mga kababaihan. Kailangan may regular na check-up, at least once a year sa gynecologist. Kasi ayaw nating magkaroon muna ng sintomas bago magpakonsulta, no? Kasi by then, may sakit na, baka malala na. But if they come to the clinic, magpatingin on a regular basis, kahit once a year, natuturuan sila, na-examine sila, na iiwasan ang pagkakasakit. So I think yun yung pinaka-important. Sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila, nagiging daan din ng mga programang tulad nito upang maiparamdam sa mga kababaihan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kanilang kalusugan. Isang paalala mula sa mga doktor na ang maagang pagpapasuri ay mahalagang hakbang tungo sa pag-iwas sa mas malulubhang karamdaman. Jean Gruta Bugtong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Matanong ko po kayo, pagkagising niyo ba sa umaga, kumakain kayo agad? O naghihintay muna kayo ng ilang minuto o oras bago mag-almusal? Marami kasi ang nagsasabi na huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nag-aalmusal.
Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman lahat ng tao ay kailangan kumain agad pagkagising. Sa katunayan, normal lang na hindi agad makaramdam ng gutom ang ilan sa atin sa umaga. Bakit? Dahil habang natutulog tayo, may mga hormones na tumutulong sa pagkontrol ng gutom at enerhiya. At paggising natin, hindi pare-pareho ang reaksyon ng katawan ng bawat tao. May mga taong gutom na agad, mayroon namang hindi pa. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kumain ka ba agad, kundi ano ang kinakain mo kapag kumain ka. Dahil kahit mag-almusal ka nga, kung puro matatamis at ultra-processed foods naman, posible ka ring magutom agad pagkalipas ng ilang oras. Ayon sa maraming nutrition experts, mas mahalaga ang kalidad ng pagkain kaysa sa eksaktong oras kung kailan ka kumain. Kaya kung gutom ka paggising, kumain ka. Kung hindi ka pagutom, hindi rin kailangan pilitin ang sarili mo. Pero kung may diabetes, maintenance medications o iba pang kondisyon sa kalusugan, mas mabuting sundin ang payo ng iyong doktor tungkol sa oras ng pagkain. Sa madaling salita, walang iisang tamang sagot para sa lahat. Magkakaiba ang katawan ng tao. Ikaw, pagkagising mo ba sa umaga, kumakain ka kaagad o naghihintay ka muna ng ilang minuto o oras? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bago natin basahin yung ating mga kausi ngayong araw, i-welcome muli natin si Marvy na all the way from Australia. Wow. When was the last time you were here, Marvy? Last time po is January of this year lang po. Oh, pero ang bilis ng panahon. Lapit lang ng Australia eh. Ang bilis nga po ng panahon, parang ano lang, parang dyan lang po kami. Parang the other month lang yun, pero last January pa pala. Welcome back. Thank you sa pagdalaw muli sa amin. Pero parang nagmamature ka na ngayon eh. Naks. Ano po, medyo nag-gain ng weight. Yun pala. Hindi naman halata. Tsaka ano pa rin, blooming pa rin naman. Oo. Thank you po. Dating gawi tayo. Sige. Oo, bilang ikaw ang Trabahuin aming, natin siya. ikaw ang aming bisita. Go ahead, ikaw na ang magbasa ng ating mga kausi, Marvy. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat at shout out kina Robert Alarcon, Orlando Tebangin at kay Jonathan Orlano. At shout out din naman kay Jocelyn Lorenzo at Luz Veminda Arrogante at kay Mario Bolunes. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 15 at 18 na nagsasabi, "Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling, at siyang nakakahawa sa tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.